Si Anjana Lama ay pinanganak noong August 26, 1995 sa maliit na bayan ng Heta na matatagpuan sa katimugang gitnang rehiyon ng Nepal. Siya ay panganay sa isang pamilya na nasa middle class. Paglaki niya ay tumulong siyang palakihin ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na babae at ang kanyang kapatid na lalaki, na inaako ang mga responsibilidad ng higit pa sa kanyang edad. Tinutulungan din niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay, paglilinis, paglalaba at natutong magluto sa murang edad. Sa murang edad, si Anjana ay may kakaibang alindog na namumukod tangi. Ang kanyang mabait at mapagmalasakit na ugali na sinamahan pa ng isang mainit na personalidad ay umaakit sa mga tao. Siya ay palakaibigan at laging handang tumulong at may likas na kakayahang kumonekta sa iba, mapa sa kanyang kaklase man, kapitbahay o estranghero. Sa academics naman, bagamat hindi siya nangunguna sa kanyang klase, laging napapansin ng kanyang mga guro ang kanyang katalinuhan, determinasyon at mature na pag-uugali sa kanyang pag-aaral. Kaya naman naniniwala ang lahat na mayroon siyang magandang kinabukasan. Sa kanyang kapansin-pansing hitsura, slim na figure at athletic na pangangatawan, si Anjana ay nagsimulang makaakit ng atensyon sa kanyang teenage years. Ngunit hindi lang ang kanyang hitsura ang nagpasikat sa kanya. Siya ay may masaya at magaan ang loob na personalidad. Iniiwasan niya ang komprontasyon at palaging sinusubukan lutasin ang mga hindi pagkakasundo ng mga kaibigan para maging mapayapa. Si Anjana ay may tunay na talento sa pagguhit at nangarap na maging isang artista, fashion designer o magtrabaho sa industriya ng beauty. Nasa kanya na ang lahat ng potensyal para maging matagumpay, ngunit hindi siya umaasa sa suportang pinansyal mula sa kanyang pamilya. Lahat ng nakakamit niya ay kailangan nagmula sa sarili niyang pagsusumikap. Habang nag-aaral pa ay may nakilala siya na isang binata na nagngangalang Prajwal Mahat na mas matanda na 1 taon kaysa sa kanya. Galing ito sa isang high-status Kshetri family. Samantalang si Anjana naman ay nagmula sa Tamang ethnic group na mula sa kasaysayan ng Mongolian descent. Ang mga magulang ni Prajwal ay sina Pushpa at Kamal Bahadur na mayaman, kilala at lubos na ginagalang sa komunidad. Ang kanyang nakakatandang kapatid naman na lalaki ay si Ujjwal, isang matagumpay na sound producer, at naging producer pa ng isa sa pinakasikat na kanta sa Nepal na Suna Saile. Sa simula ay nagkaroon ng malakas na atraksyon sa pagitan ni Anjana at Prajwal. Naging malapit sila na magkaibigan. At nagsimulang gumugol ng mas maraming oras ng magkasama. Ibinahagi nila ang kanilang mga interes, libangan at ambisyon sa buhay. Gayunpaman sa una ay pinanatili nila ang kanilang distansya dahil alam nila na ang kanilang magkaibang background ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagsasama ay lumalim na higit pa sa pagkakaibigan. Hindi nila maisip na mapaghiwalay sila at nangako na mananatiling magkasama kahit na ano pang mangyari. Kahit nang ibig sabihin nito ay ang paglabag sa malalim na pinag-uugatan ng kanilang tradisyon. Nang mahayag ang kanilang relasyon ay mahigpit itong tinutulan ng magkabilang pamilya at pinagbawalan silang makita. Ang nakakatandang kapatid ni Prajwal na si Ujjwal ay ang natatanging handa para sumuporta sa dalawa. Dahil naantig ito sa kanilang kwento at naniniwala siya sa sinseridad ng kanilang mga damdamin, kaya naman pumayag siyang tumulong. Magkasama na nakabuo sila ng isang plano na umalis ng tahimik at nag-ayos ng isang pribadong kasal. Binayaran ni Ujjwal ang seremonya ng kasal mula sa sarili niyang bulsa. Ang kanyang mga intensyon ay totoo, ngunit sa sandaling ang balita ng kasal ay lumabas, ito ay nagdulot ng isang seryosong iskandalo sa pamilya. Nagpakasal sina Anjana at Prajwal noong huling bahagi ng 2016. Si Anjana ay 21 years old noong mga panahong yon at si Prajwal naman ay 22. Sa unang ilang buwan, ang bagong kasal ay palipat-lipat sa mga mumurahing apartment. Dahil walang establing trabaho o maaasahang kita at umaasa lamang sila sa tulong pinansyal mula kay Ujjwal. Ginawa ni Prajwal ang lahat ng kanyang makakaya para makahanap ng trabaho. Noong unang bahagi ng February 2017, nakatanggap si Prajwal ng tawag mula sa kanyang ina na si Pushpa.
Nag-usap sila ng ilang oras. Sinubukan niyang kumbinsin ang kanyang anak na bumalik na sa kanilang bahay. Ngunit nilinaw ni Prajwal na hindi siya pupunta kahit saan na wala ang kanyang asawa. Sa kalaunan ay napagkasunduan na siya at si Anjana ay lilipat sa tahanan ng pamilya Mahat, isang malaking ari-arian na matatagpuan sa mataong lungsod ng Lalitpur. Si Prajwal ang bunsong anak sa pamilya. Ang kanyang dalawang nakakatandang kapatid na babae ay kasal na at lumipat na sa kanilang mga asawa. Sa bahay ng mga Mahat, kasama na nila ang kanyang kapatid na si Ujjwal, ang asawa ni Ujjwal ni si Aishwarya at ang kanilang anak na si Santosh. Ang unang ilang buwan ni Anjana sa kanyang bagong tahanan ay malayo sa pagtanggap. Palagi siyang nakakaramdam ng pagka-out of place. Wala siyang ideya kung paano makukuha ang pag-aproba ng kanyang mga in-laws at malinaw na hindi siya ganap na tanggap ng buong pamilya. Lalo pa naging mahirap ang mga bagay dahil wala siyang mapagsabihan. Galit pa rin sa kanya ang sarili niyang mga magulang at hindi man lang sila nag-uusap sa telepono. Sa panahon ng isang malaking holiday ay nagkaroon ng party sa bahay ng mga Mahat at nandoon ang mga matagal ng kaibigan ng pamilya at mga kasosyo sa negosyo. Ngunit hindi man lang nila pinayagang lumabas si Anjana sa kanilang kwarto. Ito ay isang masakit na katotohanan na ang pamilya ay nahihiya na ipakilala siya sa kanilang mga bisita dahil sa kanyang hindi gaanong prestihiyosong pinagmulan. Kaya naman ginugol na lamang ni Anjana ang buong gabi ng mag-isa at umiiyak sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ni Anjana ang kanyang makakaya na maging mabait at magalang. Hindi siya kailanman nagtaas ng boses, hindi nakipagtalo at ginawang lahat ng kanyang makakaya para matanggap. Di nagtagal, si Kamal ay nag-ayos ng trabaho para kay Prajwal sa isa sa mga pangunahing kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan. Ito ay paraan niya ng pagbibigay sa kanyang anak ng ilang kalayaan. Mabilis na nagsimulang magtagumpay si Prajwal, nakakuha ng respeto, umakyat sa corporate ladder at nagkaroon ng malaking sahod. Sa bahay ng mga Mahat ay may mga rules na kailangang sundin ng lahat, kahit na ang mga staff at kasambahay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may mga kanya-kanyang responsibilidad at ang hindi pagsunod ay hindi katanggap-tanggap. Sa tuwing umaga ay umaalis ang mga matatanda para magtrabaho at ang mga bata naman ay papasok sa paaralan. Si Anjana lamang ang tanging naiiwan dahil hindi pa siya nakahanap ng trabaho. At ang kanyang mga biyanan ay tila hindi nagmamadaling tulungan siya na makahanap. Noong May 2017, sinabi ni Anjana sa kanyang mister na sa wakas ay handa na siyang tuparin ng isang pangarap na matagal na niyang inaasam. Yun ay ang magbukas ng isang maliit na beauty salon sa kanilang lugar. Nakahanap na siya ng lokasyon na nagpapaupa, nag-research na rin siya ng mga detalye at masusing inalisa kung ano mga in-demand sa market na mga serbisyo na gusto niyang i-offer sa kanyang mga customer. Ngunit may isang problema dahil wala siyang startup capital para magawa ito. Sa puntong yun ay nagsimula ng kumita ng malaki si Prajwal at may naipon na rin na pera, ngunit hindi pa rin ito sapat. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang ngunit tumanggi sila. Dahil nag-aalinlangan sila sa kakayanan ni Anjana at baka hindi magtagumpay ang kanyang iniisip na negosyo. Doon na muling pumasok si Ujjwal. Naniniwala siya sa kakayanan ni Anjana at nagbigay ng pera na kailangan nito para maumpisahan na ang negosyo. Iginugol ni Anjana ang lahat ng kanyang oras sa proyekto. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa salon at hindi nagtagal ay kumita na nga ito. Ang kanyang tagumpay ay kapansin-pansin. Ang kanyang mga in-laws na dating nagdududa sa kanya ngayon ay nakita na ang kanyang potensyal. Nagsimula na silang makita kung gaano ka-independent, ambisyosa at kung gaano katalino si Anjana na may natural na talento pagdating sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, nagbagong pag-uugali ng pamilya Mahat kay Anjana. Nagsimula na silang pahalagahan ang kanyang mga opinyon. Ipinakita ang paggalang at kalaunan ay tinanggap at niyakap siya bilang bahagi ng pamilya. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng kapayapaan at pagiging kabilang sa pamilya. Gayunpaman, isang bagay pa rin ang nagpapabigat sa kanya dahil hindi pa rin niya nakakausap ang sarili niya mga magulang at yun ang dumudurog sa kanyang puso. Doon nakaisip si Anjana ng ideya. Ang kanya nakababatang kapatid na lalaki ay kakatapos lamang ng high school at inimungkahi niya na lumipat ito sa Lalitpur upang pumasok sa isa sa mga university sa lungsod, kung saan siya ay magkakaroon ng mas maraming oportunidad kaysa sa kanilang rural na bayan.
Ang plano ay doon manirahan ng kapatid kasama ni Anjana at Prajwal sa tahanan ng pamilya Mahat, sa ilalim ng kanyang pangangalaga at paggabay. Ang mga magulang ni Prajwal ay hindi tumutol sa ideya. Katunayan, bukas sila sa pagtanggap sa binatilyo sa kanilang bahay. Upang maayos na ang lahat, nagpasya ang dalawang pamilya na magkita ng personal. Sa pag-uusap na ito, nakita mismo ng mga magulang ni Anjana na ang mga Mahat ay sumusuporta at handang magbigay ng magandang kapaligiran para sa kanilang anak habang siya ay nag-aaral. Ang pagkikitang ito ay nagbukas ng pinto para sa pagkakasundo. Sa wakas ay nakikipag-ugnayan ulit si Anjana sa kanyang mga magulang. At nawala ng hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan nila. Si Anjana at Prajwal ay regular nang bumibisita sa kanyang mga magulang at halos araw-araw kausap ni Anjana ang kanyang ina. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nagpa-enroll sa isang respetadong university. Sa pagsisimula ng social media sa Nepal, gumawa si Anjana ng ilang personal na account sa iba't ibang platform. Ang talagang tumatak sa kanya ay ang TikTok. Nagsimula na siyang mag-post ng mga pang-araw-araw na ginagawa niya sa kanyang beauty salon. Ibinabahagi din niya ang kanyang skincare routines, mga review ng mga produkto at nagbibigay din siya ng mga tips kung paano magmukhang stylish. Dahil sa kanyang malakas na karisma, alindog at confidence, kaya naman kaagad na nakakuha ng pansin sa online si Anjana. Nagsimula na mag-viral ang kanyang mga content at umabot na din sa libo-libo ang kanyang mga followers. Humahanga ang kanyang mga followers sa kanyang kagandahan at bumaha ang mga comments at paghanga sa kanyang comment section. At syempre, naniniwala din sila sa kanyang mga advice. Ang impluwensya niya sa online ay ang siya naging extension ng kanyang umuusbong na karera sa parehong negosyo niya at lifestyle. Sa isang punto ay nakuha din ni Anjana ang atensyon ng isang modeling agency. Nagsimula na sila mag-offer kay Anjana ng mga photoshoots, promotional campaigns at runway shows. Para kay Anjana, isa na itong katuparan sa kanyang mga pangarap, bagay na matagal na niyang inaasam-asam kahit na nung siya'y bata pa. Kaya naman ibinigay ni Anjana ang kanyang best, dahil doon ay kaagad din siya naging local celebrity. Sa harap ng camera ay pinakita ni Anjana ang kakaibang estilo niya sa pananamit at kakaibang ganda. Kaya mabilis ding tumaas ang kanyang talent fees at di nagtagal ang kanyang beauty salon ay kanya nang napabayaan. Isinarado niya ang salon at nagdesisyon na maging isang full-time model. Nagpatuloy ang pagsikat ni Anjana sa buong Nepal. Ang mga international modeling agency ay nagsimula na rin magpakita ng interes sa kanya, nagbibigay ng mga malaking offer at oportunidad sa ibang bansa. Doon na nila naisip na mag-asawa na lumipat sa ibang bansa at ang napili nilang bansa ay Canada. Di nagtagal ay sinimulan na nila ang paghahanda para sa paglipat. Noong ipinahagi nila ang kanilang plano sa kanilang pamilya ay naging kalmado naman ang kanilang reaksyon, pero hindi maalis sa kanila ang pag-aalala at pinayuhan sila na mag-ingat. Kahit na nabigla sila sa desisyon ng mag-asawa ay wala naman may sumubok na sila ay pigilan sa kanilang plano. Katunayan, ang parehong pamilya ay nagbigay pa ng buo nilang suporta sa mag-asawa para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Noong 2018 ay nagkaroon si Ujjwal ng seryosong komplikasyon sa kalusugan kasunod ng mahabang pagkakasakit. Nag-umpisa na rin mawala ang kanyang pandinig. Kaya naman pagkatapos ng taong yon ay hindi na siya pwede magtrabaho bilang sound engineer. Isang mahirap na sitwasyon para kay Ujjwal, pero sa mga panahong iyon ay hindi siya iniwan ni Prajwal at lagi lang ito nakasuporta sa kanya, lalo na pagdating sa emosyonal. Kaya naman ang planong paglipat sa Canada ni Prajwal ay nakaapekto ng malaki sa kanya. Ang misis ni Ujjwal na si Aishwarya ay isa pa sa mga nagpapasiklab ng kanyang damdamin. Arranged marriage ang nangyari kina Ujjwal at Aishwarya. Pinili ng mga magulang ni Ujjwal si Aishwarya dahil nagmula ito sa mayaman at may impluwensyang pamilya. Kaya naman mataas din ang tingin ni Aishwarya sa kanyang sarili. Noong tumira na sa bahay ng mga Mahat ang mag-asawang Anjana at Prajwal, harap-harapang ipinapakita na Aishwarya na ayaw niya kay Anjana at madalas niyang sinasabi na hindi niya ito ka-level. Noong una ay naging maayos naman ang lahat, pero nung nagsimula ng maitayo ang salon at nagsimula na rin makakuha ng mga papuri si Anjana ay nagsimula namang mapakita ng pagkainggit si Aishwarya. Mas lalo pa lumala ang tensyon nung naging modelo na si Anjana. Dahil si Anjana ay bata pa, maganda, matagumpay at naging matagumpay sa kanyang karera.
At kahit na ang mga in-laws ni Anjana na dati ay walang bilib sa kanya, sa ngayon ay naging paborito na rin nila si Anjana. Kaya naman napuno na ng puot at sama ng loob si Aishwarya dahil sa hindi mapigil na tagumpay ni Anjana. Dahil sa inggit kaya naman nagsimula na si Aishwarya na magpakalat ng chismis at gumawa ng mga bagay para mag-away-away ang pamilya. Sinisiraan din niya si Anjana sa pagsasabi na ang modeling career ni Anjana ay pangtakip lamang niya sa mga masasama nitong gawain at aligasyon ng sekreto nitong relasyon sa ibang lalaki. Para mapatunayan ang kanyang aligasyon, ipinakita niya sa mga magulang ni Prajwal ang mga litrato ni Anjana mula sa kanyang swimsuit advertisements. At iginiit na ang nasabing larawan ay hindi ka nais-nais para sa isang babae na may asawa na. Minsan pa ay gumagawa ng malaking eksena sa Aishwarya. Ngunit sa mga oras na yon ay hindi umalis si Prajwal sa tabi ng kanyang asawa at siya nagpapakalma ng sitwasyon. Habang tumatagal ay napagod na ang pamilya sa pag-uugali ni Aishwarya at ang kanyang pagdadrama ay hindi na sineseryoso ng lahat. Doon na niya binaling ang kanyang atensyon sa mismong mister niya na si Ujjwal. Ginawa lahat ni Aishwarya para magalit si Ujjwal kay Anjana. Mas lumala pa ang sitwasyon nung natigil na sa pagtatrabaho si Ujjwal dahil sa kanyang sakit. Kaya naman madalas na nasa bahay na lamang ito at nakikita niya ang lahat ng reklamo ni Aishwarya. Nagpatuloy siya sa pagsira kay Anjana at inaakusahan pa niya ito na siya naging dahilan ng pagkakaroon ng lamat sa pamilya. Nung nalaman niya na naghahanda na sina Prajwal at Anjana na lumipas sa Canada, mas lalo siyang nabigo. Dahil sa nabulag na sa matinding inggit at sama ng loob, nagsimula na si Aishwarya na sabihin kay Ujjwal na si Anjana ay sumisira sa kanilang pamilya at may plano na ilayo na ng tuluyan si Prajwal. Dahil sa may iniindang sakit at isa si Prajwal sa mga kinukuhanan ni Ujjwal ng lakas ng loob, kaya naman nakaramdam siya na inaabandona na siya at iiwan na siya ng kapatid kahit na may pinagdadaanan pa siya sa buhay. May isang pagkakataon na naikwento ni Anjana sa kanyang mga magulang kung gaano kahirap ang manirahan sa isang bahay kasama sa Aishwarya. Sinabi niya na madalas siyang sinasabutahin Aishwarya at nagpakalat pa ito ng hindi totoong chismis laban sa kanya. Noong May 9, 2019, bandang alas 4 na ng hapon, nagring ang telepono sa bahay ng pamilya Lama. Sinagot ng ina ni Anjana at narinig niya ang nanginginig na boses ng mga magulang ni Prajwal na nagmamakaawa sa kanya na kaagad na pumunta ito sa kanilang bahay. Halos hindi makapagsalita ang ina ni Prajwal. Sinasabi na lamang niya na bilisan nila. Malinaw na may masamang nangyari. Kahit na halos hindi naman ganon kalayo ang pagitan ng kanilang mga bahay, na-delay sila dahil nagkaroon ng aksidente sa kalsada na siya nagdulot ng matinding traffic. Kaya naman ang 1 oras lamang sana na biyahe ay naging 6 na oras. Pagkarating ng pamilya ni Anjana sa bahay ng mga Mahat, nakita nila na maraming police car sa labas at mga taong nakikiusyoso. Sa labas ay nakaupo ang kapatid na lalaki ni Anjana na nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang muka habang umiiyak na malakas. Isa sa mga pulis ang lumapit sa ama ni Anjana at sinabi na sumama ito sa loob. Pagkapasok nila ay dumiretso sila sa isang kwarto sa pangalawang palapag ng bahay. At ang kasunod na kanyang makikita ay bagay na hindi niya makakalimutan ng buong buhay niya. Sa kama ay nakita na lamang niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang anak na si Anjana. Napaluha na lamang ang ama ni Anjana. Nanikip ang kanyang dibdib at halos hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Kagad siyang lumabas at bumaba. Doon na siya nakita ng kanyang asawa. Pagtinginan pa lamang nila ay alam nila na may masamang nangyari. Patay na ang kanilang anak. Ang nangyari kay Anjana ay hindi lamang krimen, ito ay pinagplanuhan at brutal ang ginawa sa kanya. Ang kaliwang kamay niya ay matinding na pinsala. Ang kanyang kanang paa naman ay halos maputol na dahil sa ginamitan ito ng matalim na bagay. Ang kanyang ulo ay halos humiwalay na rin sa kanyang katawan. At ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil bubog sarado ito. Dahil sa nangyari, inutusan ng mga magulang ni Anjana ang mga pulis na arestuhin ang lahat ng miyembro ng pamilya Mahat sa akusasyon ng pagsasabuatan at pagkakasangkot sa krimen. Pero nagulat sila sa sagot sa kanila ng pulis dahil umamin umano ang taong responsable sa pagpatay kay Anjana. Nasa kustodiya na rin ito at nagbibigay na ng buong statement. Ang tao sa likod ng pagpatay ay si Ujjwal. At parehong lalaki na tumulong sa mag-asawa na mag-ilob at ang lalaking lubos na pinagkakatiwalaan ni Anjana. Ang itinuturing niyang kapatid at malapit na kaibigan.
Lumalabas na dahil sa matinding pressure mula kay Aishwarya, nakumbinsi si Ujjwal na si Anjana ay isang manipulative at sakim at determinado ito na sirain ang kanilang pamilya at dalhin si Prajwal sa ibang bansa. Dahil sa kanyang sitwasyon at kawalan ng trabaho, yun na lang lagi ang pumapasok sa kanyang isip araw-araw. At sa huli ay hindi na niya kinaya ang sama ng loob at nararamdaman. Sa tuwing nakikita niya na masaya si Anjana at naghahanda na ito para sa kanilang paglipat sa Canada, pakiramdam niya ay sinasadya nitong saktan siya. Kaya naman nabuong matinding galit sa kanyang puso. Sa araw na nangyaring trahedya si Prajwal, ang kanyang ama at si Aishwarya ay pawang nagtungo sa trabaho. Si Santosh naman at ang nakababatang kapatid ni Anjana ay nasa paaralan. At sa bahay ang tanging nandun ay si Anjana, Ujjwal at ang kanilang ina na si Pushpa, na masama ang pakiramdam at nakahiga. Pero walang kakaiba nung araw na yon. Bandang tanghali lumabas si Anjana upang punuin ang isang lalagyan ng tubig mula sa gripo sa labas para madiligan ang kanyang mga minamahal na bulaklak. Masaya siya nung araw na yon, pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw. Mula sa balkonahe sa taas ay pinagmamasdan na pala siya ni Ujjwal. Nag-iisip kung paano niya isasagawa ang matagal na niyang plano. Pagkabalik ni Anjana sa loob ay pumunta siya sa kanyang kwarto, nahiga at hawak ang kanyang cellphone. Samantalang si Ujjwal naman ay namili ng gagamitin niyang sandata. Una ay kinuha niya isang malaking kutsilyo sa kusina, ngunit pagkatapos niyang mahawakan ito ay napagpasyahan niyang hindi pa ito sapat. Pagkatapos ay pumunta siya sa storage room, kung saan kabilang sa mga kagamitan ay nandoon ang isang kukri. Isang malaking curved traditional Nepali blade na ginagamit ng mga sundalong Gurkha. Dala ang kukri umakyat si Ujjwal at pumasok sa silid ni Anjana. Nakatuon pa rin si Anjana sa kanyang telepono at nagtanong kung anong kailangan niya. Imbis na sumagot si Ujjwal, lumapit ito sa kama at kaagad na inatake ng saksak si Anjana. Prinotektahan ni Anjana ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, ngunit dahil sa talas ng kukri na putol ang kanyang kamay. Kahit na nagmamakaawa na si Anjana, pinagpatuloy pa rin ni Ujjwal ang pag-atake na parang walang naririnig. Hindi siya huminto hanggat hindi niya natitiyak na patay na si Anjana. Ang huling ginawa niya ay laslasin ang leeg ni Anjana. Basang-basa ng dugo ang kwarto, gayon din si Ujjwal mismo. Kalaunan ay binilang ng mga forensic expert na nagkaroon ng mahigit 15 na mga sugat ang katawan ni Anjana. At karamihan sa kanila ay patal na mga sugat. Matapos ang maras na pag-atake ay pumunta si Ujjwal sa kwarto ng kanyang ina at mahinahong sinabi kung anong kanyang ginawa. Dahil sa pagkabigla na pagpasyahan niya na ang unang prioridad niya ay protektahan ang kanyang anak, agad niyang tinawagan ang kanyang asawa at pinauwi agad. Magkasama sila nakipag-ugnayan sa mga pulis, ngunit nang dumating ang mga pulis, sinubukan ng mag-asawa na magpanggap na hindi nila kilala ang biktima. Dahil sa brutal na ginawa kay Anjana, halos imposible na rin na makilala ang biktima. Gayunpaman mabilis na kumilos ang mga pulis para makilala ang bangkay. Tumanggi din sila na makipagtulungan na kilalanin ang biktima. Doon na nila tinawagan ang mga magulang ni Anjana para kilalanin ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na halos hindi na makilala si Anjana, unang kita pala ng kanyang ama, alam niya na anak niya ang biktima. Noong una ang naging mga prime suspect ay ang mga kasambahay ng pamilya Mahat. Ngunit si Ujjwal na napagtanto na legal na panganib ang kinakaharap ng kanyang pamilya, kaya naman mas pinili na lang niyang umamin. Inangkin niya ang buong responsibilidad sa pagpatay. Sinabi niya na siya lang mismo ang kumilos at walang sinuman sa tahanan ang nakakaalam ng kanyang mga intensyon. Nagbigay siya ng buong detalye tungkol sa nangyari. Matagal nang alam ng mga magulang ni Anjana ang tungkol sa nangyayari sa buong bahay. Alam nila na si Aishwarya ay may matinding galit kay Anjana, kaya naman naimpluwensyahan niya ang ibang tao sa kanilang bahay. Naniniwala din sila na maaring may papel siya sa pagsiklab ng galit ni Ujjwal at pagtulak sa kanya na gawin ang krimen. Hiniling ng pamilya lamang na arestuhin sa Aishwarya dahil sa pag-uudyo kay Ujjwal, ngunit tumanggi ang mga pulis. Samantala, patuloy naman na iginiit ni Ujjwal na kumilos lang siyang mag-isa at umako ng buong responsibilidad. Ang mga mayamang magulang ni Ujjwal ay kumuha ng isa sa mga nangungunang abogado sa buong bansa. Wala silang pakialam sa gastos at handa silang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang panganay na anak, kahit na ito ay nangangahulugan ng pakikialam sa proseso ng hustisya.
Si Prajwal gayon pa man ay matatag na tumayo kasama ng nagdadalamhating mga magulang ni Anjana. Hiniling niya ang pinakamabigat na parusa para sa kanyang kapatid. Tumanggi siyang tanggapin ang nangyari. Halos hindi rin niya lubos maisip na ang taong mas malapit sa kanila ay ang siyang tao pa pala na tatapos sa kanyang asawa. At ang pinakamasakit pa sa kanya ay ang pagkampi ng kanyang mga magulang sa taong responsable sa pagpatay sa kanyang asawa. Ang kanilang katapatan kay Ujjwal at sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ito mula sa hustisya. Sumama si Prajwal sa mga magulang ni Anjana sa kanilang pakikipaglaban para sa hustisya. Ang abogadong kinuha ng pamilya Mahat ay walang pagod na nagtatrabaho para maantala ang mga paglilitis at protektahan ang kanyang kliyente. Ngunit si Ujjwal ay nanatiling matatag sa kanyang orihinal na pag-amin, natatakot ng anumang pagbabago sa kanyang kwento ay makaapekto sa kanyang asawa o magulang sa kaso. Tumagal ng 2 buong taon ang kaso bago naabot ang hatol nang sa wakas ay natapos ang paglilitis. Si Ujjwal ay napatunay nagkasala sa lahat ng mga kasong ipinataw sa kanya at siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Naghain ng apela si Ujjwal kasama ng kanyang legal team. Sa pagkakataong yon ay may mga bago silang diskarte. Ayon sa defense lawyer, ang kanyang kliyente ay nagdurusa mula sa isang psychological condition na lumala dahil sa pagkawala ng kanyang pandinig at ang emosyonal na epekto sa pagkawala ng kanyang trabaho. Ang korte ay nag-utos ng isang serye ng psychiatric evaluation upang masuri kung totoo ba ang kanilang sinasabi. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing pagsusuri, napagpasyahan ng mga mental health expert na si Ujjwal ay nasa normal na pag-iisip at lubos na alam ang kanyang ginagawa. At may kakayahang maunawaan ang magiging resulta ng kanyang mga aksyon. Kaya bilang resulta, ang orihinal na desisyon ay pinanindigan ng korte at si Ujjwal ay pinadala sa bilangguan upang pagsilbihan ang kanyang habang buhay na sentensya ng walang posibilidad ng parol. Para naman kay Prajwal, nanatili siya sa Nepal hanggang matapos ang legal na proseso. Hindi niya iniwan ang mga nagdadalamhating mga magulang ni Anjana at inalok ang mga ito ng suporta na magpapatotoo siya sa korte laban sa sarili niyang kapatid. Nang maibaba ng huling hatol at naibigay na ang hustisya, umalis si Prajwal sa bansa. Lumipad siya papuntang Canada at tinupad ang mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ni Anjana. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!